Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sabi kanina, no? Alam niyo ba yun? Alam niyo yun? Biglang lumitaw si BP Sara sa live ng Banateros kanina. At for sure ay magiging issue na naman po ito sa mga tansu vlogger. Sasabihin na naman po ng mga tansu vlogger na bakit si VP Sara hindi nagsasalita sa issue ng West Philippine Sea pero sa SMNI ay nagkomento. Malamang sa malamang. Kaya na naman, hindi na ho bago yun. Sanay na ho tayo sa mga ganong style stick nila. O kanina, nagulat tayo. Biglang lumabas. Tsaka yung ngiti ni BP Sara, nakaka-inlove. Gago! Iba yung ngiti ni BP Sara kanina. Yan, shoutout sa inyo, Banateros. Diba? Oh. Kaya maraming kaya maraming nanggigigil at naiinis sa Banateros, sa mga DDS vlogger. Lahatin na natin hindi lang sa Banateros, kundi sa lahat ng DDS vlogger. Kasi nga, pati ba naman yung Vice President nakasuporta sa pinaglalaban natin? Ganon kalupi. Especially to Banateros, di ba? Putyangin. Sorry, pagmura na naman ako. Hindi ako na magmura. Malamang sa malamang, makikita na naman natin si BP Sara sa mga live at videos nila. Oo, matik na yan. Di gulat ako kanina Pag yung pag-chat ni Coach Oli na BP Sara, yun. Pagtingin ko, biglang lumabas si BP Sara, Tsaka yung ngiti, di ba? Pansin niyo yung... Kaya pala sabi ko, ba't parang kulang yung ilaw natin? Sabi ko, ba't parang kulang May kulang Walang lightning, shadows, everything. Gago! Ano daw? So, mga na naman dito? Oo, manggagalaitin na naman ang mga anti-Duterte nito. Kasi nakita nila doon si BP Sara kanina sa na nag-comment o tawag dito doon sa palatastas ng Banateros. Nakita nila ang isang Vice President Sara Duterte at binati pa ang Banateros, di ba? Samantalang sa ibang mga vlogger, hindi yan nararanasan. Di ba? Hindi nila yung nararanasan sa kanilang mga YouTube channels. Isang BP Sara, mapapakomento mo sa ganun. Diba? Nakaka-proud sa sarili yun. Oo. Tapos dagdagan pa ng mga pogi at magagaling na host na sila Coach Olive at Banat Bayat, especially sa aking kuya na si Boss Dada. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Oo, tinatawag kami ng iba B1, B2. In fairness si Boss Dada, ang cute pag nagbabait-baitan. Ang bait nila dun behave Pero pagdating sa mga live nila, alam mo, mga nakawalang alimasag Nakaka-proud. Sino nakasuporta sa presidente, mga Soli, DDS, Jason, ay shoutout ka na rin ni Inday Sara. Yun. Oy, nako po. Baka hindi ako makatulog ng 3 taon nun. Gago! Baka hindi po ako makatulog ng 3 years nun. Pag nangyari yun. Na ma-shoutout ako ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Diba? Sabi hi Jay! May galaw shoutout sa'yo. Maraming na sa... Diba? Bigla mo shoutout na, ay Jay, diba? Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan.
Kinilig. Ang pangit ko kiligin eh, no? O, tapos bigla ka shoutout ni Tatay Digong. Ay, Jay, tapos bigla pang shoutout ako ni ni Pastor Polo. Ay, hindi pala pwede. Yun, alam nyo kapag, ako hindi naman ako nag-assume, pero hindi naman pangarap kasi yun eh. Hindi naman masama mangarap. Bali nyo, darating yung araw na mapanood ni BP Sara ang ating video, ang ating live sa pagtatanggol sa kanya. At ma-shoutout niya tayo. Pero hindi naman tayo naghahangad ng ganun. Hindi porket, baka kasi sabihin ng mga vlogger yun, ay kaya mo lang pinagtatanggol si BP Sara kasi gusto kong mapansin. Kalokohan yun ha. So eto na nga, speaking of BP Sara, alam ko po na darating ang time na tawag dito na yung nangyari kanina, yung nakita si kanina. Nakita si BP Sara doon kanina sa doon sa pag-live ng Banateros, ay talagang may magko-komento doon about sasabihin na naman nila, "Hoy, BP Sara, buti pa sa Banateros nagsalita ka pero sa West Philippine Sea no comment ka." Malamang sa malamang gagawin nila yan. Kilala ko na yung mga strategol. At speaking of BP Sara, kagaya na sinabi ko na paulit-ulit kanina. So eto na nga, eto yung sinasabi ko kanina na isang vlogger na maaaring manita na naman kay BP Sara. Maaaring sitayin na naman si BP Sara. So walang iba, walang kasawa-sawa, no, na si Maring Janet. Gago! Ha? Dito po may mapapansin nyo, no, sabi niya rito, budol BP Sara Duterte ko. Dito BP Sara Duterte no comment na naman, sayang ang boto ko. Nagtataka po ako dito sa taong to na si Maring Janet. Sabi niya kasi sa title at sa video niya na sayang daw yung boto niya kay BP Sara. Saan ka po nakakita na bumoto ka sa isang politiko na dahil sa West Philippine Sea? What are you doing? Gago! Saksak nga natin to. Ang dilim. Ang dilim eh. Hindi nakikita yung kagwapuhan ko eh. Hindi nakikita yung mga kutis sa James Reid ko eh, no? Saan ka mo nakakita na, eto, magtatanong muna ako sa inyo. Noong binoto nyo po ba si BP Sara at si Tatay Digong or yung iba pang mga politiko, ano po yung pinakamalaking dahilan nyo? Bakit nyo po binoto ang isang tumatakbong politiko? Paki-comment nga po. Kasi masyado po ako nahihiwagaan dito kay Maring Janet. No? Bakit nahihiwagaan ako ng todo rito? Na parang hindi na talaga gumagana ang kanyang kukote. Biruin nyo nasayang daw yung boto niya dahil hindi nagkomento si BP Sara sa nangyayari sa West Philippine Sea. So ibig sabihin, nakabase lang yung boto mo kaya mo binoto si BP Sara kasi nga dahil sa West Philippine Sea. Damn! Boom! Aba napakalaking katangahan naman ata nun na Maring Janet. Diba? Ito, sabi ni Pukoy Elizabeth. Kaya ako binoto ang Duterte kasi nakita ko ang boto ko hindi nasayang. Hindi, ang ibig ko sabihin po kung ano pa bukod dun sa hindi nasayang, para saan po yung boto na yun. Ako tatanungin, binoto ko ang isang politiko or tumatakbong politiko or politika para sa bayan.
binoto ko siya is para matulungan niya ang ating bayan na umunlad. Ayun yun eh. Wala akong pakialam dyan sa West Philippines na yan. Sa kung ano-ano pa dyan. Ang gusto ko is, kaya ako siya binoto dahil bukal yun sa kalooban ko. Bukal yun sa puso ko. At hindi dahil dun sa West Philippines na yan. Katulad ngayon, bakit ako nagagalit kay... Hindi naman totaling nagagalit. Nagagalit ako dahil parang gano'n na. Sige, bahala na. Galit na akong galit. Nagagalit ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga, nasaya una-una, yung boto ko na binigay sa kanya na dapat baguhin niya or pagandahin niya yung Pilipinas ay hindi niya naman nagagawa. Lalong-lalo na doon sa 20 pesos kilo ng bigas. Ayun yun. Mas okay pa yun, di ba? Kaya nasayang yung boto mo dahil hindi nagkomento si BP Sara sa West Philippine Sea. Anong klaseng katangahan yun? Damn! Di ba? At least yun, di ba? Yung pinangihinayangan ko na boto ko kay Bongbong Marcos ay talagang malaki ang ibinudol sa akin. Di ba? Malaki yung binudol sa akin. Kasi nga, hindi niya nagampanan talaga eh. So, ano ba? Nasa rules ba ng pagiging Vice President na magbigay ka ng komento about sa nangyayari sa West Philippine Sea? Alalahanin mo, Cash Jarrett, hindi basta-basta magbigay ng komento dun. Pinag-iisipan mo na yun. Kasi once na nakapagsalita ka ng mali or katiting na pagkakamali na komento mo dun, ku-questioning ka at lalong-lalo ka na. Ikaw mismo, baka mauna ka pa. O eto, pakinggan natin yung sinabi niya. O, pakinggan nyo maigi. Official, si VP Sara is a waste of my vote. A waste of my vote. Sabi ni Maring Janet. Una-una, Maring Janet, yung boto mo, walang kwenta yun. Napakalawalang kwenta. Alam mo kung bakit? Unang-una, Maring Janet, ikaw ang sumira sa boto mo. O hindi ka naman sandamakmak na tanga, Maring Janet. Alam mo kung bakit ulit? Bakit mo sinira yung boto mo? Ba't ikaw mismo ang sumayang sa boto mo? Ano ba ginagawa mo ngayon sa mga Duterte? Binabalahura, tinatarantado mo. Damn! So ibig sabihin, ikaw mismo ang gumawa ng katarantaduan dyan sa boto mo. Ganun yun. Gamit-gamit na utak minsan. O baka sabihin mo, o bakit ikaw, Jay, ganun din naman na tawag dito na binabalahura mo. Tutusin, hindi naman pambabalahura yung ginagawa ko kay BBM eh. Tinatanong ko lang siya, ikaw, iba yung sayo. Alam ko na agad yung re-rebat mo eh. Kabisado ko na yung galawan nyo. Maring Janet. Ulitin ko hindi si BP Sara ang nagsayang ng boto mong hinayupak na malapad na ilong ka. Gago! Ang sumayang sa boto mo, ikaw mismo, tanga. Sinayang mo yung boto mo. Tignan mo ginagawa mo sa mga Duterte, binabalahura mo, di ba? So sino ngayon? Sino ang sumayang sa boto? Si BP Sara o ikaw? Ikaw, tanga. Okay, end na tayo. Joke lang. Di, totoo naman eh. Awis. Sabi niya, sayang ang boto ko. Ulitin natin. May pa-English pa tong hype na to eh. Official, si VP Sara is a waste of my vote. A waste of my vote. Si BP Sara. Diba? O ngayon, sino sumira ng boto mo? Sino sumira? Ulitin kong tanongin sa'yo kasi baka bobo ka, di mo maintindihan eh. Baka kasi kulang lang sa alug yung ilong mo eh. Kung si Looney, pag binuksan mo yung ulo, may alien sa loob. Ikaw, pag binuksan mo yung ilong mo, baka nandyan yung alien sa loob. Tapos, anong feeling mo? Napakahalaga ng isang boto mo? Yung isang boto mo tandaan mo, Maring Janet,
yung isang boto mo, talagang ano na, talagang tawag dito, bayad na. Oo, talagang swak na, wala nang kailangan isumbat ka sa kanila. Punta na sa revenue at sa views mo pa lang, tapos yung sahod mo pa sa mga, yung sahod nyo pang mga vlogger, tiba-tiba na kayo. Oo. Paano mo masasayang sinabi mong nasayang ang boto mo? Ikaw sumayang sa boto mo, tanga. Mo kami lokohin. Okay, tuloy natin ha. Isip. It's a waste of my vote. Sana di ko na lang siya binoto. Sana sana I stuck to Willie Ong. Si Willie Ong talaga gusto ko iboto eh. Si Willie Ong talaga. Kaya, bakit? Inutusan ka ba ni BP Sara na iboto mo siya? Para sabihin mo na sinayang mo. Bakit pinilit ka ba niya? Bakit pinilit ka ba ni BP Sara? Para magsisigaw ka dyan na para maglungkot-lungkutan niya malaki na ilong mo na nasayang yung boto mo sa kanya? Ako nag-VP Sara kasi syempre, unity team. Yun pala, hindi ko alam. May plano pala sila. Pagkatapos na maihalal, ay may plano pala silang ganyan. Distab. Oo. Kasi may naalala ko before, may pinapanood akong hindi ko alam kung napapanood niyo si Attorney Claire. Si Attorney Claire, pinapanood ko yun. Meron siyang blind item na meron daw isang high-ranking executive official. Mamira Sol, shoutout. Tawag dito? Ito doon ng ambush interview. Hindi rin nagpapa-ambush interview, guys. Oo, kasi ewan ko, hinaharangan daw eh. But anyway, hinaharangan daw ng security niya yung mga ambush interview. Kanina, hindi ko alam kung si VP Sara yun. Pero ngayon, malamang sa malamang, kung iisipin ko na si VP Sara yun, now I have reason why. Hindi niya kaya. Ha? May may blind item daw yung tropa niyang attorney. So baka daw si BP Sara. Daw. Una-una, ang topic mo si BP Sara. Pangalawa, bigla mong sinundot yung usapin na sinasabi mo may isang na ayaw sa ambush interview at tinaharangan ng mga bodyguard. So, sa madaling salita, ginagawa mo talagang tanga yung mga manonood mo. Kasi una-una, ang topic mo, si BP Sara, bigla mong sinundot yung usapin na yun. So, ibig sabihin, si BP Sara talaga yung pinupunto mo. Na pinaikot-ikot mo pa. Alam niyo kaya ayoko na talaga tong i-reactionan, banatan or i-debunk tong si Jared, tong si Maring Janet. Kasi nakakatanga lang talaga sa totoo. Partida may pa English pa to. May pa English pa to sa totoo lang. May pa English pa ganito, ganyan. Ako, miminsanan nyo lang marinig na mag-English dito, balubaluktot pa. Pinasok mo na yung na yun, to sasabihin mo, di umano, baka? Kasi ang technique kasi nitong mga vlogger na to, wala naman talaga sa issue eh. Kaya kagaya ng sinabi ko kay Attorney Libayan, di ba? Ako, bumabase ako sa issue, sa topic. No, kung ano yung ibabato mo kay BP Sara, itatama ko yun. No, itatama ko yun bilang Duterte defender, anong silbi ko. So ngayon, ang tactic kasi nila is personal na buhay. Tapos bubulagi, ima-main condition nila yung mga manonood. Pag na-main condition na nila at napapaniwala na nila sa pinagsasabi nila na wala naman talagang kwenta, tsaka naman nila susundutan ng mga pang-personal na idea nila. Katulad nung sayang ng boto ko. Katulad nung takot sa ambush interview. Katulad ng sinasabi niya ngayon. Kaya na to eh. Huling-huli ko na tong mga to eh. Mother Irene Channel, shoutout po. Diba? Huling-huli ko na tong mga to. Kaya nga sabi ko parang tinatamad na ako. Pero hindi nga ako nakatiis eh. Hindi ako nakatiis kasi sasabihin mo na sayang ang boto ko. Unang-una, ikaw mismo yung sumayang ng boto mo sa pangbabalahura mo sa Duterte, di ba? So doon pa lang, sinabihan mo mismo yung sarili mo
Na sinayang mo yung boto mo, hindi si BP Sara ang sumayang sa boto mo. Tandaan mo yan. Isampal mo yan sa mukha mo. Isalpak mo yan dyan sa ilong mong malaki. She fumbles. Nagpa-fumble siya sa mga salitaan niya. Hindi niya kaya ambush interview, guys. Dati, go ako dyan kay BP Sara eh. Gusto ko yan si BP Sara. Dati. But now, I'm starting to question kung totoo ba talaga yung mga statement niya na mahalin natin ang Pilipinas at Dati, oo. Kasi nung panahon na yon, nung dati na yon, ay hindi pa naman kayo nagagapang. Kaya gusto mo siya. Pero nung nagapang na kayo at nalalaman nyo na malaki ang kitaan dyan sa nanggapang sa inyo, yun na, nagbumaliktad ka na. Kasi ito lang, maiisip nyo ano pong napakalaking dahilan na para banatan nyo ang mga Duterte? Isipin nyo maigi yan pa. Ano yan? Malaking katanungan yan sa mga malaking katanungan yan sa mga tanso vlogger. Anong napakalaking nakikita nyong pagkakamali ng Duterte para balahurain, bastusin, banatan nyo sila? Di ba wala? Wala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nasasagot. Wala ka makikita. Una-una, ni minsan hindi nagsalita si BP Sara against to Marcos. Maaari si Tatay Digong. So kilala naman na natin si Tatay Digong. Ganyan talaga si Tatay Digong. Real talk lang talaga yun. Okay, nawala tuloy ako. Hindi kayo ba mga isipin nyo maigi to mga ka-DDS. Ano pong malaking kasalanan ng mga Duterte na bakit sila babanatan ng mga vlogger na to? Ba't kayo magagalit sa kanya? Anong dahilan? Kasi ako wala akong nakikitang dahilan eh. Maaari kay Marcos may nakikita kami, may dahilan, may malaki kaming dahilan. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin napapatupad ni Marcos yung mga pangakong binitawan niya at itinatak niya sa utak namin. Yun. Eh kayo, anong dahilan nyo? Nga, wala, di ba? Kasi nagapang kayo. Nung nagapang kayo at alam nyong may ganito, bigla na kayong gumanyan. Gago! Panginan to. natin ang Pilipinas. You have the whole Philippine government trying to defend the sovereignty and sovereign rights of our the territorial integrity of our country. Buong bansa yan, mga kotsero. Kahit saang political group ka pumunta, mapadilawan, mapabro-admin, Bert Lita Diaz. iisa lang sinasabi, protektahan natin yung soberenya, ating sovereign rights. Except, etong mga Duterte Balahura supporters. Okay, speaking of Duterte Balahura supporters, ito naman masasabi ko sa mga Marcos Dugyot supporters. Bawing-bawi, di ba? Isipon ako. Sana hindi pa ako nag-aircon nito. Electric fan lang Hindi tayo na si Maring Janet talaga no? Alam nyo kasi ganito yan, no? Kagaya ng sinabi nila Banat Bay kanina, kaya gustong-gusto nilang pagsalitain si BP Sara is para makahanap sila ng butas na may babato sa mga Duterte at lalong-lalo na kay BP Sara. Saan damakmak na tanga ba naman tong mga to? Saan ka makakita? DepEd Secretary si BP Sara. Hinahanapan nyo siya ng komento about West Philippine Sea? Mag-isip nga kayo. Ha? Bakit ayaw nyo tanongin yung presidente nyo na bakit ayaw solusyonan niyang about dyan sa China at sa West Philippine Sea? Bali-balita nga ngayon, papanood ko sa inyo mamaya na nag-uusap na ang US at ang China. Diba? Nag-uusap para ayusin yung mga gusot na nangyayari sa kanila. Tapos tayong Pilipinas, gusto nating awayin ng China. Tapos gusto nating magpakampi sa Amerika. Nasamantalang ang China at ang Amerika ay nag-uusap na, no, para sa ikakabuti ng mga bansa nila. Tapos nung etong mga dugyot supporters na ng Marcos akala mo kung sino mga matatapang na gustong-gusto ng gera. Pero baka mamaya pag andyan na yung gera,
magsingangahan na lang kayo. Yes, correct. Gusto na naman hanapan ng kaya nga po gustong-gusto nilang ay, blood lang ako nito mga putang inang ko. Isipin nyo maigi DepEd Secretary si BP Sara. Doon siya inilagay ni Bongbong Marcos. Diba? Hindi naman siya tinoka doon sa West Philippine Sea na yan No, na alam naman ni BP Sara na para saan magbibigay ang komento para saan. Una-una hindi ko trabaho yan. Hindi naman yan ng ko, DepEd Secretary ako. So dito ako magpo-focus, 'di ba? So para saan? Para siraan siya. Na kapag nagsalita si BP Sara na ganyan kasi may ganito yung kasi naka-set up na yan Ang una-una niya itatanong ng media, totoo po ba na may gentleman agreement ang ganyan? May po ba talaga may secret deal ang tatay nyo at ang China? Yan ang unang itatanong ng mga media na matagal nang naka-set up yan para kay BP Sara. Na kapag yan naman ay tinanong or sinagot ni BP Sara at nagkaroon siya ng pagkakamali, kahit nga minsan kahit walang pagkakamali ko, questionin siya dyan Di totoo yan. Ito, ayon to sa napapanood ko isipin nyo maigi kung mapapansin nyo, kaya gustong-gusto nilang pagsalitain si BP Sara para may maibato na naman sila kay BP Sara. No? At matagal na nga naka-set up sa media yung mga katanungang ganyan. 'Di ba? Halatang halata naman Set up na yung mga yung mga itatanong kay BP Sara Oo. Okay, tuloy pa natin. Pagtiyagaan. At ang kanilang princess na si VP Sara Duterte. This issue should transcend political affiliations. Sa Tagalog, dapat itong issue na to, walang kulay. Walang dilawan, walang pula, walang berde. O yun naman pala bakit nyo pilit na pinagsasalita siya? Wala naman palang kulay, dapat walang kulay, dapat walang dilawan, pulahan, berde. Para saan? Para kulitin nyo siya at palagi nyo sasabihin na Ngayon, nga yun nakaka-proud nga yun, alam nyo kung bakit. Nung tinanong si BP Sara na masasabi niya sa West Philippine Sea, sinabi niya, no comment. Kasi nga, hindi yan basta-basta Pag nagkamali ka dyan, baka yan pa yung magdulot ng gera sa Pilipinas at sa China. So, sino kawawa? Tayo. Ikaw, hindi ka naman makakawawa. Una-una, may handler kayo. May handler kayo, kaya hindi kayo makakawawa. Kami, wala kaming mga handler. Kusang loob namin itong pagdidepend sa mga Duterte. No? Kaya kami ang kawawa dito at yung mga nanonood at yung mga tao dito sa Pilipinas. Baka mamaya nagkakagera yung gobyerno, nandun lang sila nagtotong-it sa Joke lang. No? Ito, yung mga ugali nito mga to no? We're talking about the country. I mean, we have a single outside threat. Hindi naman Pilipino ang kalaban mo Kalaban mo, China. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo po mag-shoutout sa mga... Sabi mo, di ba, hindi kalaban ng Pilipinas ang China. Ang kalaban daw ay ang China. So, ito yung pangsupalpal ko sa'yo, Maring Janet. Ito pakinggan mo to. Ito, pumatay sa karamihang Pinoy noong World War II, sila ngayon ang barkada natin. So sino ba yung mga pumatay sa mga Pilipino nung World War II? Walang iba kundi ang mga Amerikano. Mga Amerikano po ang pumatay sa daang-daang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo, ang kaaway natin, China? Ha? Ito, panoorin mo.
Ha, panoorin mo tong video to para maliwanagan yung utak mong gasago. Ha? O, panoorin mo. Wala namang masyadong naitutulong sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan, lalo na itong Amerika. Abay, dito tayo nagsisiksikan sa puwitan ng mga Amerikano. At yung iba, ay marami ngayon, ha? Sila pa nag-aakusa, ha? Na yung mga malalayang mamamahayag, tunay na sitwasyon ng Pilipino sovereignty ngayon, ha? Ay mga trader daw, ha? At basta ikaw nagpakita na medyo anti-American ka, necessarily pro-China ka na raw at anti-Filipino. Well, sa ating panahon ngayon na puro kaguluhan at kagahamanan ang nagmamayani sa karamihan, lalo na doon sa mga nasa poder, ay nararapat lamang na pansinin din natin ang kagitingan. At pag sinabi kong kagitingan, yung tamang kagitingan, yung tamang katapangan. Almarie, shoutout. Nagsasabi ka na matapang ka, pero naghahanap ka naman ng kakampi sa mga tinatayuan mong prinsipyo o di kaya mga kaalyado, ha? At sinasabi mo na tumatawag ka ng mga foreign powers para itaguyod ang Soviet. Yan, nakikita mo yan, Maring Janet, yung ano na yan, yung mga video na yan. Ayun yung panahon na kinakastigo, kinakawawa ng mga Amerikano ang mga Pilipino. Tapos ngayon tuwang-tuwa ka? Tapos ngayon tuwang-tuwa ka? Nasabihin mo na yun ang kakampi natin? Bakit? Ano bang naitulong ng Amerika dito? Hindi hamak na mas maraming naitulong ang China kaysa sa Amerika. Tapos bilib na bilib ka sa Amerikano na kung sino pa yung mga pumatay sa mismong kababayan mo, yun ang kinakabiliban mo ngayon. Damn! Kung may utak ka lang ha, kung may isip ka, o sadyang nagbobobobobohan ka lang dahil sa pera. Yan ang Pilipinas. Hindi ba oxymoron yan o di kaya napakalaking contradiction yan. So yan. Yan ang araw ng kagitingan, hindi araw ng kagulangan. Opo. Kado, balikan po natin ng nangyari 82 years ago, the same day. Pakinggan nyo. Nagbuwis po ng buhay ang ating mga sundalong Pilipino na sakupin tayo once upon a time ng mga Hapon. Maaari niyo po bang may kwento pa at maisalaysay ang nagdaang panahon, Kado? Ako ay may partikular na pananaw dito sa nangyari because this used to be the Death March, the anniversary of the Death March. Kailangan ilagay natin sa tamang perspektibo itong Death March na ito Dahil, alam niyo mga kabansa, napakalaking kapalpakan ni Douglas MacArthur na inilagay niya sa bataan at koridor ang ating mga kasundaluhan at puwersa para harapin ang anumang paglusog ng banyagang Hapon. Sir Joey, shoutout. At hindi natin sila pinaghandaan sa paglusog sa ating mga baybayin. Kundi we adopted a World War I war doctrine of anticipating, just as the Americans invaded or confronted the Spanish Armada in Manila Bay. In-expect na ang mga Hapon ay dyan din papasok. Yan ang tinatawag na Plan Orange ng Amerika. Hindi nangyari yan. Hindi nangyari yan.
dahil ang mga Hapon ay naglanding sa Lingayen Gulf, Lingayen Beach. So ano nangyari? Nung bumaba ang mga Hapon using Highway 1 na ngayon ay tinatawag nating MacArthur, nasarhan ng mga Hapon ang Highway 1 at nasa kanluran ang Bataan at Corregidor. At nasa silangan ang food basket. Oo nga, Ang Pangasinan to. pinanggagalingan ng pagkain. So, after a few days of bombing, walang nagawa ang mga Amerikano at USAFE, no? Mga 100,000 Filipinos and about close to 20,000 daw na mga sundalong Amerikano na nandyan. Karamihan ng mga Amerikano ay nasa Corregidor. So, ang nangyari dito, we were taken by surprise. And number two, the Japanese blockaded the source of food and supply from the east, from the central plains of Luzon to Bataan and Corregidor. So our forces were left starving with no supplies. O, isa pa pala yan. Isa pala yan. Sabi ni Brandbong TV, sa kasaysayan ng sundaluhang USA, nagmasaker ng tausog. Ano? Tausog sa Hulo, 1901. Ilan yung namatay na mga tausog doon? At sino ang gumawa nun? Di ba ang mga Amerikano? Tapos ngayon proud na proud kang leche ka? Ha? Proud na proud ka sa kanila? Kaya nga nauso yung salitang I shall return ba yon? Yung sinasabi ni MacArthur. Alam mo ba? Ito nasa history yan, ha? Huwag mo lang basahin sa Rappler. Dahil sa Rappler, medyo gusot-gusot na yung history doon. Basahin mo para malaman mo. Nung panahon, kung anong kalagayan ng Pilipinas nung nilayasan tayo ng US. Basahin mo yun. Panoorin mo. Anong kalagayan nung panahon na yun? Anong kalagayan ng mga Pilipino nung nilayasan sila ng mga Amerikano? Kasi baka sabi mo, ang Amerikano tinulungan ng Pinas niyan. Oo, tinulungan. Tinulungan no mas marami pang mamatay sa atin. Tapos bigla tayo nilayasan nung sa kalagitnaan na tayo ng gera. Hindi mo ata alam yun eh. Nagbabasa ka ba ng history? Nanonood ka ba? Inaalam mo ba ang history ng Pilipinas? Baka hindi ka naman Pilipino kaya hindi mo alam. Baka hindi ka Pilipino kaya hindi mo alam. Bagay, mukha ka naman Canadian eh. Oh, Canadian. Kina-Canadian. Sorry, may mga asawang Canadian dyan. Punchline ko lang, joke lang. Diba? Napakalaking ano to. Tapos ngayon magiging proud ka. O, mabalik naman tayo ulit sa kanya. Mabalik tayo. Para pasalamat ka. Hindi high-tech yung gamit ko. Teka. Kung teka lang tong gamit ko, kung may computer lang ako, Maring Janet, mamumulubi ka sa akin. Hindi, totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Kung may sapat lang akong mga gadget na mas mapapabilis yung ano ko sa'yo, pang supalpal ko sa'yo, iyak ka. O, balikan natin ha. Segway! Paano to? Segway ka na naman. Nung una, mga Ojero, natin yung sinabi ni Sarah. Mamika, shoutout. Ay, sino to? Yung Japanese character. Nung una, mga Ojero, Sir Frederick, shoutout hindi ko naman masyadong pinapansin. Kasi, sige, sabihin nyo, no comment. Pero sinasagot ko lang, pansinin nyo. Lagi ko lang sinasabi dyan, intayin natin yung statement. Sabi. Ay talaga, gulat ako. Tausog po ako sa Sulu.
tatay ko, gulat ako, Bro J. Hala, hindi niyo po ba alam yun na Amerikano ang pumatay sa mga tausog? Ang daming tausog na pinatay nila. Tapos ngayon proud na proud tong mga vlogger na to. Tapos eto pa. Uy, Mami Benny, maraming salamat po. Eto pa. Anong sinabi niya? Narinig niyo ba yung sinabi niya? Na nag-aantay lang daw siya ng statement from VP Sara bago daw siya magsalita. Kita mo, palyado ka na naman. Alalahanin mo, may video ka. Na sinabi mo na bakit hanggang ngayon wala pa rin paliwanag si VP Sara about dyan sa West Philippine Sea. Na paghahalataan na si VP Sara at si Tatay Ang at ang China ay may kasunduan din. Nasa video mo yan. Nasasabihin mo dito, inaantay mo lang kaya hindi ka nagko-komento. Panoorin, no? Natin yung sinabi ni Sara. Pakinggan nyo, Comment. Muharaman, may shoutout. Ako, nung una, hindi ko naman masyadong pinapansin. Kasi, sige, sabihin nyo, no comment. Pero sinasagot ko lang, pansinin nyo. Lagi ko lang sinasabi dyan, hintayin natin yung statement. No, matatagalan lang lalo yung live ko pero wala kang sinabing ganon. Huwag mo kaming gawin sinungaling. Hindi kami kasing bobo mo. Ang to. Sabihin mo na inaantay mo yung wala kang masyadong komento dito. Hindi mo yung pinapansin, nakailang content ka na dyan, hindi mo pinapansin. Tangina mo, ang gigigil ako sa'yo. Gago! Bobo ata itong hype na ito Ito, pakita ko sa'yo, ha? Saan na yun? Nanggigigil ako dito sa mokong to wait lang. Ito, hindi water. VP Sara, dama ng bansa ang... Ay, hindi pala. Ito yung sa no comment pa rin pala to. VP Sara, buti na lang may gibo, Triodoro tayo. Kasi yan mandyan din yan. Ito pa. Asa na yun? Ito. Meron dito baka binura na. Hanapin natin meron yun dito, alam ko yun. Nasabi niya yun Sa pagkakaalam ko, hindi nga ata Hindi nga ata naka-thumbnail si VP Sara nung sinabi niya yun. Yung about sa West Philippine Sea na yan. VP Sara, doble, kara, pinaglaruan ng ang mga Pilipino. Dami dito. Ito pala, dito nyo pala mapapanood yun, pero wag nyo na nga lang din panoorin, no? Dito sa video na yon, VP Sara Duterte, nakiki Marcos resign. Alam nyo, dito, kaya ako natandaan yun kasi nga, sabi ni Maring Janet dito, sabi niya, kita mo, hindi ka nagbibigay ng komento sa West Philippine Sea, pero dyan sa SMNI rally, prayer rally, dumalo ka, nagsalita ka. Tapos sasabihin mo dito, hindi mo pinapansin. Anong kalokohan yun, Maring Janet? Anong kalokohan yun? Magtatay nga kayo talaga ni Mike Abe. Parehas kayo ng talino, ng isip. Parehas kayo ng isip ni Mike Abe. Kaya talagang napapatunayan ko sa sarili ko na magtatay nga kayo.